Ipinakita na ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga contractor sa likod ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, pinangalanan na din ba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kumikbak sa mga proyektong to? Hindi pa, Nikki. Masyado pa raw maaga para pangalanan kung sino-sino nga ba ang kumikbak sa mga flood control projects. Pero base sa initial na datos na hawak ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung isinumite ng DPWH sa Malacanang, meron siyang ilang mga questionable items na nakita. Sa hawak na impormasyon ng Pangulo, nasa 9,855 flood control projects ang naitala mula July 2022 hanggang May 2025 o mula nang magsimula ang kanyang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Nagkakahalaga ito ng 545.64 billion pesos. Sa numerong ito, 6,021 projects na nagkakahalaga ng higit 350 billion pesos ang hindi naglagay ng partikular na uri ng flood control structures na itinayo, inayos o nirehabilitate. Nakakapagtaka pa umano na marami rito ang magkakapareho ang design, material at halaga na imposibleng mangyari sa mga proyektong gaya nito. Lumalabas din na nasa 2,409 ang kabuang bilang ng contracting entities na responsable sa mga flood control projects ng pamahalaan. Pero ang kapansin-pansin, sa 15 contractors lamang napunta ang 20% ng kabuang budget para sa mga proyekto o higit kumulang 100 bilyong piso. Ipinakita ni Pangulong Marcos sa media ang listahan ng 15 contractors na ito. 5 sa mga ito ay may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Isa pa sa ipinagtataka ng Pangulo, ibang probinsya ang nakasulat sa top 10 flood-prone provinces kumpara sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects. I-check din ang mga rehiyon na may pinakamaraming naitalang flood control projects, partikular ang NCR, Region 3 at Region 5. Sabi ng Pangulo, sa 170 pumping station projects, 157 ang nasa Metro Manila na nagkakahalaga ng 11.67 billion pesos. Pero mababaliwala raw ang lahat ng ito kung hindi masosolusyonan ang matinding problema na basura na bumabara sa sistema. Sa kabila ng lahat ng ito, tumanggi si Pangulong Marcos na pangalanan kung sino-sino ang posibleng nakakuha ng kickback sa mga proyekto gaya ng binanggit niya sa SONA. Narito ang kanyang pahayag. We're just starting this process. If I'm to stand up here and then mali si ganito, mali si ganyan, tapos mali, that's not fair. Let's be circumspect about pointing fingers. The assumption, kasi masama na ba na tao eh. So the assumption, lahat yan maulang kwenta. Hindi totoo naman yun. Meron din maganda. Meron din na buo. Meron naman na nakatulong. Nikki, kanina ipinakilala rin ng Pangulo ang sumbongsapangulo.ph. Isa itong website kung saan nakasulat ang mga impormasyon tungkol sa higit 9,000 flood control projects ng pamahalaan mula na mag-umpisa ang Administrasyong Marcos. Dito rin pwedeng magsumbong ang kahit na sino at direkta itong mababasa ng Pangulo. Nikki. Yan ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.